So hello guys, have a good day. So for today's video, ang gagawin natin is meron tayo ditong PS4 Pro. So ang gagawin natin is try natin siyang i-revert kasi yung firmware niya is 11.50. So hindi muna natin to i-update sa 12.52. I-try muna natin siyang i-revert kung hanggang saan siya ma-revert para at least kung ma-revert man siya, kasi nakita natin dito sa NOR sa BIOS na hanggang 10.50 yung kanyang revert. So try natin siyang i-downgrade, so at least maka-jailbreak man lang tayo sa 11.002. So titingnan natin dito. So ito yung PS4 Pro. Ayan. So nakuha na natin yung NOR chip. So ayan, gagawin na lang natin is punta tayo sa desktop. So ipakita ko lang, ito yung kanyang history. So ito yung kanyang yan. So ito yung kanyang firmware sa ngayon. So PS4 Pro 7106. So 11.50 siya ngayon. Then active siya. Then yung kanyang backup is 10.50. So try natin siyang i-downgrade. So then may waiting siya na 12.50. So yun lang muna yung gagawin natin. So ang gagawin ko ngayon is magwa-wirings ako ng PS4. So yung Syscon. So i-wiring muna natin yung Syscon para mabasa natin yung firmware. Mapatch natin tong kanyang Syscon. So mag-umpisa na tayong tanggal ng tip ang pins. I want Dior, but I need your dollar. Yeah, I need your dollar. I want Chanel, but I got your wallet. But I got your wallet, dressed in velour. But I got a wallet, but I got a wallet. I want Dior, but I need your dollar. Yeah, I need your dollar. So yan yung wirings natin. So ito siya. So isa na lang ka-wire, kulang. So yan na wirings na natin. So dikitan na lang natin. So double check ko lang. Red, first yellow, then green. So try na natin yung ating flasher. Ayan, naka-plug na siya. Ayan, yung flasher natin naka-plug na. Yan, ito. So kuha na tayo ng wire. So meron na tayong wire. So ito siya, saksak na natin. Ayan. Then dito na tayo sa ating laptop. So dadump na natin siya. So pagka natin, open muna natin yung program. So dito muna tayo sa desktop. Tapos yung program natin. So baback up muna natin to. Try natin kung ma-detect ba. So na-detect yung ano natin. So dump na natin. So dito tayo. Sisave na natin to dito. So Syscon. So save. So start na tayo. Ayan.
So nagre-reading na siya. So yan siya, nagre-reading na. So antayin natin ito matapos. So dalawang beses yan magre-reading. So wait lang natin. So idadump na niya yung firmware. So habang ginagawa yan, so tatanggalin muna natin itong Syscon. Why Syscon yung Nord chip? Yan muna, baka magalaw. So after na lang pag yan. So successful siya. Okay. So close natin to. Libre tayo dito. So natapos natin yung dump. So gagawin naman natin ngayon is tatanggalin natin itong NOR. Binalik ko to kanina, tinisting ko. So dito naman tayo sa programmer. So gamit tayo ng tools. So dito tayo. Papatch natin itong nadump natin na Syscon. Ayan. So dito tayo, button. Then yung Syscon is yung number 3. Ayan. Bakit sa overwritten 4O is slot? Kung hindi pa nga siya natin na overwritten na siya. So ito yung niya, yung log niya, possible, probably overwritten na siya. So nawala na yung kanyang nawala na. So talagang hindi na siya pwede ma-downgrade. So ang gagawin na lang natin ngayon is i-upgrade natin to sa latest version. So hindi na siya pwede, overrated na kasi. So ibig sabihin dumaan na siya sa na-reformat na yung na-reformat na yung HDD. So yun yung ibig sabihin niya. So try natin ang method din. So yun yung recommended method. Then try natin i-open yung D. So check natin ulit. So okay tayo. Then try natin yung D, patch D. So tingnan natin, nagiging patchable na siya. So check natin number 2 ulit, enter. So patchable siya, recommended A. So try natin, recommended A 1. Yun. Then try natin, ulitin natin. So enter lang tayo, then quit tayo. So try natin kung sa update na ba siya lalabas. Update. Try natin number 3. Ayun, already patched o stuck to on update. So pa-plus na natin to. So close na lang natin to. So try muna natin siya. Pag hindi pwede, so balik tayo sa update. So update natin siya sa 12.52. So close muna natin to. Then ipapatch natin tong last patch natin. So ulitin natin. Tingnan natin yung last patch. File browser. Tapos 0. Tapos punta tayo dito sa revert. Tapos 13. Check natin number 3. Ayun, already patch o stuck on update. So try natin siya. So dito na tayo sa ating Syscon tools. Ayan. So plug na natin to. Then full
So ano lang natin yan. Tapos maglo-load lang tayo. So, dito tayo. Tapos ito na. So i-write natin yung full. Sa system po muna tayo. Tap natin. Debug mode. Disabled. So ito yung gagawin natin. Write full syscon flash. Tapos enable natin yung debug mode. Tapos start na tayo. So yes lang tayo. Yan. So nagpa-patch na siya. So next nyan is yung NOR naman. So unahin natin yung i-patch. Tapos yung NOR din flash natin. So konti na lang. Antayin lang natin ito. Yan, natapos na. Papatch na natin to. So load natin yung patch. Ito siya. Then i-write na natin. So antayin lang, hindi natin matapos yan, medyo matagal-tagal. So habang nagraran yung program, so connect muna natin to. Yan, magkadugtong naman talaga sila. So konti na lang, matatapos na siya. So ayan, konti na lang. So check natin. Ayun, natapos din. So close na natin to. Then gagawin natin, tatanggalin na natin tong chip para ilipat natin dito sa kabila. So malamig na siya. So check ko lang muna dito sa monitor ko kung ano yung nalabas. Then pa-final tayo dito. Yan. So try natin i-power on. Ayan. So ready na siya. So yung microscope natin, disable na natin. So yan. So power on na natin yung unit. Yan, nag-power on na siya. So titingnan natin kung mag-recovery ba siya. So dito lang muna ako titingin sa aking monitor. So punta na tayo dito. So kunan natin yung monitor natin. Yan. So saksak lang natin yung USB. So check natin kung anong firmware siya mag-pop up. So talagang na-overwrite na siya kasi 11.50. So di na siya pwede. So wala tayong magagawa. I-update lang natin siya doon sa latest firmware na 11.52. So update muna natin to. So okay. So i-on lang natin yung ano, PS4. Then update lang natin. So di siya pwede. Mag-recovery muna tayo sa 11.52. 11.50. Download muna ako ng yan. Ayun, on siya. So talagang di siya pwede. So overwrite na siya. So ang gagawin natin, so login na muna ako sa Japanese account. So gawin natin itong Japanese account. So skip muna ako dito sa video. So kasi doon ako sa monitor. Kahit hindi na, kahit dito na lang. So dito tayo sa display. Yan.
tayo. Magsa-sign in lang tayo. Ayan. So connect muna natin siya sa internet. System. Ay, network pala. So ayan, continue tayo. So connect lang tayo dito sa internet. Nalagit yung mga sa ating wifi. So talagang hindi siya pwede downgrade dun sa 10.50 kasi nag-rating na siya. So siguro nagpalit na ng hard disk yung unang may-ari nito. Kaya ito na lang yung gagawin natin. Yan. Then nag-update yan sa hindi pa mag-update. Update muna tayo. Mag-login muna tayo. Update. Tama. Hindi tayo makapag-login kung hindi tayo makapag-update. So okay na siya. Pansira lang natin. Update na tayo. So automatic yan sa notification. System update na tayo. So yung version niya ngayon is 11.50. So i-update natin to. Yan, sa 12.52. So next natin. Yan, update. So update muna natin bago tayo mag-login. So pause na muna natin pa dito. So konti na lang, seconds na lang siya. So antayin na lang natin yan. Then magre-reboot. After nyan, magre-reboot siya. So doon sa pag-reboot niya, update na niya yung file. So yung ngayon, nag-download pa siya. So seconds na lang siya. So di na lang natin yan i-cut dyan. So unahan i-cut natin. So 11.50. So diretso tayo sa 12.52. So mag-i-install na siya. So after nyan mag-run, so pause muna natin. Kahit sa mga 5%. Then balik tayo sa mga 90%. So ayan, 95% pa siya. So kaya mag-reboot na siya. So ayun, nag-update na siya. So pause muna natin. Then punta tayo sa 90%. So ang bilis ng update. Ayan. So mag-restart siya ulit. So ayun, nag-restart na siya. So check natin yung kanyang version. Then after nyan, maglalagin tayo dun sa PSN account na ginawa natin. So rebuilding database. Ayan. So updated na siya. So dito lang tayo sa user 2 kasi yan yung gagamitin natin pag login. So check natin yung system version. So ngayon is 12.52 na siya. Ayan. So makikita natin yung notification sa 12.52. So from 11 tayo, so di na natin makita. Kaya nga di natin siya makita kasi overrated na siya. So gagawa lang tayo ng maglalagin tayo ng Japanese account natin. So sign in tayo. Yan. So sign in manually lang tayo. So sana yung ginawa natin na account. Tingnan na natin dito sa ating cellphone. Ayan, done. Yung password sa ating account. Ayan. So sign in na tayo. So parang nagsa-sign in siya. Ayun, Japanese account na nga tayo. So next na lang natin. Pag di natin maintindihan. Ayan. So agree. Ibig sabihin, nag-agree tayo. Ito na lang ang mga terms. Ayun.
Ayan, settings ha. Ayan. Then pumunta tayo dito sa ating PS Plus. So magsa-search tayo dito ng games. So dito po natin itong ating ano. Ayan. So hintayin lang natin, medyo mabagal yung net natin. So ayan, hahanap din natin yung i-download natin na game. So tingnan natin kung trial ba dito sa yan, trial version. So download natin yan. Yan, start download. So nagda-download na siya. So like natin siya. Yan, kung meron na siyang like. So balik tayo dito. Tingnan natin sa downloads. So antayin natin matapos yan. Ayan. Yan. Kaya siguro bumagal na download yung ano, ibang update. So antayin natin yan matapos. So dito tayo para mas madali. So ayan, 10 seconds na lang madadownload na yung games. So ayan, installing na siya. So try muna natin. Ayan. So mag 窓ソフト sisave muna tayo. So try muna natin mag-save ng games.はみ出しクリエイティブ Start. 始まり始まり Tapos save muna tayo. Ayan. So dito tayo, save natin. 保存しますか Ayan. ここまでを書き留めた So okay na yan, meron na tayong save game. So close natin to. Then, punta tayo dito sa ating account management. Ayan. Dito tayo sa ating activate as your primary. Yan, activate natin yan. Ang error. So, antayin natin na mawala yung error. So, ayan. After na ilang attempt natin, so nakuha din natin yung Lua Games na hindi na siya nakalock. So, try natin siyang i-on yung ating PS4 Pro. Yan. So, antayin natin siya mag-on. So, ayan, nag-on na natin yung PS4. So, wala ako controller. Saan yung controller natin? Ayun. So, ayan. So, ito is galing siya 11.50. Then, in-update natin sa 12.52. Then, bumaba tayo sa 12.02. Pero nagka-problema tayo kasi yung primary account niya, unang-una, may error siya, yung CA407-4. So yung error, na-solve natin yun. Then pangalawa, pag revert, hindi siya ma-activate yung primary sa sa revert, pero ma-activate siya doon sa 12.52. So ngayon, na-solve natin yung problem after mga ilang patch. So nakuha natin siya. So nag-trial and error tayo hanggang makuha natin. So ito na siya. So kung titingnan natin, punta tayo dito sa version. Ayan. So, dito system. So, ayan, version 12.02 na siya. So, ayan. So, kung makikita nyo, 12.02 na siya. So, try natin babrowse yung games. So, hindi ko pa to siya na save yung kanyang automatic Lua Games. Then, i-modify natin to. So papalitan natin sa ating customized na jailbreak para maganda naman sa tingnan. So try natin sa i-play. Ayan, nag-open na siya. So pwede na natin itong i-jailbreak. So hindi ko ipakita dito yung paano mag-jailbreak. Then ipakita ko lang na jailbreak na siya kasi sa ibang video ko naman yung ipakita kung paano natin ipapatch yung save file na para magiging jailbreak na yung unit. So ang ipakita ko lang dito na na-jailbreak na siya. Then makita nyo na new system, new icons na siya at saka iba na yung background. So, antay-antay lang tayo after the call. So, ayan, ito na siya. So, magiging dalawa yung account natin. So, itong isa, so yung sa mismong PS4 is ito. So, ginawa natin siyang primary. Then yung backup natin
ginawa natin siyang pang jailbreak. So kung pupunta tayo dito sa talagang ginawa nating primary, kung titingnan nyo, hindi siya ma-jailbreak. Yan. So lalabas lang yung kanyang tunay na games. So close natin yan. Then, so switch user tayo. Itong backup natin. So nandito yung jailbreak. Pero yung dito na jailbreak, hindi ito activated as primary. So yung isang account, yun yung ginawa natin activated as primary. So ready na siya. So, modify ko na yung kanyang ano. Yan. So click natin yung jailbreak. So ito yung PS4 Pro. Ito yung mahirap na jailbreak. Ito yung slim. So sana meron tayong makuha na slim. Ito jailbreak. So ayan. So kung makikita niyo kanina, so ayan, i-jailbreak na natin siya. So ayun, so nag-jailbreak siya doon sa ating backup. Ayun. So dito tayo. So, okay na siya. Pwede na siya ma-installan ng game. So titingnan natin yung kanyang version. Lumabas na yung Golden. Ayan yung version niya. Yan, 12.02. So galing siyang 11.50, pumunta tayo sa 12.52, then nag-revert tayo sa 12.02 kasi yun yung yun yung bagong jailbreak na di mo luwa sa mga luwa games. So okay na siya. So yun yung paraan. So medyo matagal natin siya nakuha, 3 days natin siya nakuha. So at least nakuha pa rin natin, hindi tayo na-surrender. So hanggang dito lang muna tayo. Thank you for watching. Have a good day. Bye.